Ano? Ano? Kahit medyo tigay konti. Sa taas ko yun sa akin. Gusto kong mabasa ko. Balik po ba? Babalik natin. Oo hindi lang ba kayo eh. Yung puti na lang po. Dito pa kami nakakita ng puti. Sir, akin na po yun. Na-record na po ako. Hindi pa. To 45 days po maximum yung ORCR sir. So, nakalagay naman po dito na kung sakaling ginamit yung unit, na found or nagkaroon ng violation, hindi na po liable SIGWA. Ito sir yung pinaka process mo kung sakaling meron pong checkpoints na dadaanan. So valid lang po siya today. May date naman po. So yun po, may pinabasa naman akong waiver sa inyo kanina. Nakalagay naman po dito na kung sakaling ginamit yung unit, time found or nagkaroon ng violation, hindi na po liable SIGWA. Ano po, naintindihan mo naman ito sa waiver. So hanggat maaari sir, huwag mo muna gamitin for 30 days. Sakaling mas maaga sa amin dumating, i-scan ka, i-email namin sa iyo. Tapos ito po yung free service fuel niya. Noong unang chainsaw niya po is 1,000 km or 1. Mababating muna ako ang maligayang pagkikinig ang mga kapuso natin dito. Ayun. So dapat lagi nasa gitna lang para. Yan lang, ito po. Okay. Since may kuwit naman yung taga-Suzuka yan. Ano lang po yan, bago siya umandar po, natin check. Huwag natin check kapag gamit mo na kasi yung lang is inikot na. Maganda, bago mo siya paandarin, naka-center slot, tsaka masigit. So, kung sakali man pong nagbabawas yan, check mo po yung possible, baka may leak. Or kung umaandar na nag-uusap ng director na talaga. O yung possible na kumakain siya na langis or may mga leakage. Fuel tank. Capacity po ng fuel nito is 4.0. Unleaded lang po yung kinato. So worth 50 pesos lang. Maganda, pakita ka na rin. So unleaded lang po yung in-advise namin. Hindi ko po in-advise na magpula ka or free. Means bago pa naman siya. Baka kasi magloko yung injector sa pagpula ka. Pero nasa iyo po. Basta in-advise ko lang po yung unleaded. Then tire pressure po natin sa kabilang side. Maganda rin nasusunod natin yung pressure ng mga gulong. Kapag solo rider ka, wala ka pong angkas, 29 yung harap, 33 yung likod. Ngayon po kapag may angkas ka na, yung likod lang nagbabago, 41 po. As is po yung rear tire sa 29 lang. Po. May factor din kasi sa fuel efficiency o sa consumption niya. Pag malambot yung gulong, mas mabigat tumakbo yung makina, mas mahirapan siyang atake. Mas lalo siyang lalakas. Since FI naman to, mas matipid naman itong para sa consumption. Ito na, basa tayo ng mga kapuso natin. Brakes po, parehas po is brake. Iwasan po mag-brake po na likod. Ito po laging likod. Maraming salamat sa inyong pag-comment. Sige lang, yung mga kapuso ang awitin. Side mirror. Napanood niyo ba yun? Napanood niyo ba yung Voltes 5? Napanood niyo ba yun? Filters. Hindi pa. Hindi pa yun ha. Ako, abangan niyo po yun. Kasama ko dun. Ito yung sinto na yun. Tapos bandayan na natin yung Ako, sabi mo natin yung mga... kapag binuksan mo yan, sir, 874, pwede na masara. Once na hinapin mo, ilaw yung dalawang sensor. Yung kulay dilaw po, check engine sensor. So, iwasan pong umilaw yan kapag gumanda na yung makina or nag-blink. Ibig sabihin po kapag umilaw o nag-blink, meron siyang error. So, papacheck po natin kagad kung saan pwede natin i-check. So, kung mas malapit ka na dito, mas maganda dito. Yung kulay pula naman po, yan. Kasama ka sa anin. Kunyari, for example, yung sa naman may problema dito. Tag-ilaw to, sir. So, mas maganda nga po, mag-check ni mechanic para in case na
Ano, Baka libre lang. kailangan i-warranty. 1 year warranty naman siya. So, mas maganda kapag may nararamdaman, ka-check natin. Yung kulay pula naman po, ano po yan, engine temperature. So, possible po overheating kapag ganun, umilaw to. Or hindi pa naman, for example, hindi gumana yung auxiliary fan, pwedeng iilaw siya. Kumulan. O kaya po, okay, yung fan ng radiator. Kung sakali man, nag-overheat, ilaw to, or possible niyan, walang langis, walang kulan. So, pag mga ganun sir, pag ilaw siya, tigil mo kagad, check mo kagad possible na leakage sa kulan. Or yung blower baka. O, basta yung dalawang yun, dapat hindi na po siya iilaw. Ang ilaw na lang yan, signal light, saka yung high beam. So, hindi ilaw. So, start na natin sir. Pag nag-start po kay reader, wala na pong pipigay. Diretso po. Maximum speed mo sir, hanggang 50 km per hour or 5,000 RPM. So, base ka lang dun sa dalawa. So, pag umabot na ng 5,000 RPM, bagal ka na. Sabihin, nasa limit ka na. So, after mag-first change oil, saka na lang po tayo pwedeng lumagay. Cambio po niya is 1 down, then 5 up. Puro likod po niya. So, meron naman siyang gear indicator. Ang neutral po niyan is nasa gitna lang ng 2 sa kawan. Yung oras nakaset na po ata. Pag set po niyan, dalawang sabay lang po. Long press. Ang long press mo, pipiling po yan. Dito oras, dito minute. Tapos long press lang ulit pagbabalik. Then pag pinindot mo yun sa leg, magbabago yung kilometer. Meron dalawang trip A at trip B. Yung dalawa sir, ito, pwede mong i-back to 0. Pag back to 0 lang, long press lang yung kabilang. Ganun din po yung isa. So yan, sample ko lang po. For example, full tank ka. Tignan mo kung ilan yung kilometer na kakainin ng full tank. Parang ganun. Kasi ito, Pero yun yung total niya. Ngayon talaga yung ito yung talaga yung total ng motor. Okay, tapos wala ka pa. Tapos sa kabilang side, meron kang park light. Yan, pag park light. Ito lang. Ilang patilikod. Brake light. Signal light kaliwa. Then press gitna. Then signal. Sir. Then dito sa taas sa ignition.